Lumakas ang paniniwala ni Vice President Leni Robredo na may binubuong hakbang para palitan siya bilang vice-presidente kasunod ng pagbabawal sa kanya na dumalo sa lahat ng cabinet meeting na nagresulta ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Grace Casin live. Yes, Grace. Magandang gabi sa iyo, Angela. Nagsimula raw na makatanggap ng impormasyon si Vice President Leni Robredo na may planong agawin sa kanya ang kanyang posisyon bilang vice-presidente nang siya ay maglabas ng statement kung saan mariin niyang tinututulan ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani at lalong tumibay ang kanyang paniniwala nang makatanggap na siya ng text message mula kay Cabinet Secretary Jun Evasco nitong mga nakaraang araw na inuutos daw ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya maaaring dumalo sa lahat ng cabinet meeting. Biyernes ng gabi nang makatanggap ng tawag ang Chief of Staff ni VP Robredo mula kay Cabinet Secretary Jun Evasco na hindi na siya pinadadalo ng Pangulo sa lahat ng cabinet meeting. Hindi pa man umano na ilalabas sa media, una nang kumalat sa social media ang tila pagpapaalam umano ng mga taga-suporta ni dating Senador Bongbong Marcos sa kanya. Ayon kay VP, nagsimula ang lahat ng inilabas niya ang mariing pagtutol sa Marcos burial. Hindi na sila at pagkatapos nga nito ay hindi na siya nakapag-usap ng Pangulo. Nilunok umano niya ang lahat ng pangyayari na tila mas kinikilala ng Pangulo si Marcos bilang pangalawang Pangulo. Gaya ng pagpapakilala nito kay Bongbong nang bumisita siya sa China na siya umano ang kanyang Vice President kung manalo sa kanyang election protest. Samantala, hindi umano papayag si VP na nakawin sa kanya ang kanyang posisyon at nakahanda siyang ipagtanggol ang kanyang boto sa kinakaharap niyang kasong isinampa ni Bongbong Marcos. Ayon kay Leni, kahit wala na siya sa gabinete, patuloy niyang gagawin ang kanyang advokasya at susuportahan pa rin ang proyekto ng administrasyon kung ito naman ay naaayon sa batas. Kabilang sa mga nagawa ng Vice-Presidente sa kanyang halos 5 buwan sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC ay ang mapabilis ang proseso ng housing project. Siyam na lang ang documentary requirements mula sa dating 27 kung saan nakatipid ng 117,000 ang gobyerno sa pagpapatayo ng mga pabahay. Nakapag-provide din ang HUDC ng 46,000 na socialized low-cost housing mula nung siya ay maupo bilang chairman ng housing hanggang September 2016. Naumpisahan na rin ang pagpaplano sa pagpapatayo ng in-city housing kasama ang mga city mayors. Tinanggap na rin kanina, Angela, ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw ni VP Robredo bilang cabinet member at chairman ng HUDC. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, sinabi ng Pangulo na bagamat mabigat sa kanyang loob ang natanggapin ang resignation ni Robredo ay kanya pa rin itong tinanggap. Aminado ang PCO na nabigla ito dahil masyado pang maaga at marami pang dapat magawa bagaman hindi maitatanggi na marami ang pagkakaiba nila ng opinyon ng pangalawang Pangulo. Umaasa ang PCO na muli itong makakatrabaho ang Vice-Presidente. Angela, kanina ayon na kay Vice President Leni Robredo, kinausap niya ang kanyang partidong Liberal Party sa kanyang magiging desisyon at wala naman daw umanong tumutol sa mga ito gayon man nabigla ang kanyang partido. Sa isyu naman na posibleng siya na ang manguna sa oposisyon laban kay Pangulong Duterte, ang sagot dyan ng Vice President ay depende daw ito sa mga magiging issue. Gayon man, patuloy ang kanyang magiging pagtutol sa Marcos burial, sa pagbuhay ng parusang bitay, sa extrajudicial killings at ang pagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan. Angela? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin, live na nag-ulat mula sa Quezon City.